check. Good morning po sa bawat isa. Hello po. Okay, tayo po tayong lahat. Practice tayo ulit. Libot po tayo. Tapik. Hug, lalo kung kapamilya nyo. Okay. Again, later, something to do with our topic this morning. Sige po, tayo po tayo. Ikot po tayo. Mag-greet. Tumapik. Yumakap. Mag-say hi, lalo kung hindi pa yan, bago yan dito. O lalo higit kung kapamilya mo yan. Give a hug. Sige, take your time. Take your time. Ganda ng tabi ko. Take your time. Yung di pa lumilipat sa other side. Ayan. Na-advance na ang birthday. If you're done, you may take your seat. Kung nakalibot na po kayo, kung siguradong nakalibot na po kayo, meron ako nakita, hindi umalis talaga ng pwesto eh. Sige, upo na po tayong lahat. This would be very, hopefully, quick because this would be a simple message. However, I pray that it would be powerful, that it would minister to each one of us. Sige po, ilagay na natin yung slide natin. One verse lang po tayo. In Philippians chapter 4, verse 19, ang sabi po dyan, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Napaka-pamilyar pong verse. Okay po, sa isang pamilyar na book. Pag binasa niyo po ang book of Philippians, it will be a book where will you read that we need to rejoice. Every time. This is the book that you would be told, sasabihin sa iyo ni Pablo, rejoice always. Rejoice in the Lord. Diyan po niya yan inuulit-ulit. And sa book po ng Philippians, hindi kasi ano siya, no? Philippians ay mga tao na tiga Philippi. Okay? So malinaw lang po tayo. Diyan nyo rin po mababasa sa Philippians ang maraming partikular at pamilyar na verse. I can do all things through Christ who gives me strength. He who began a good work in you shall complete it until the day of Christ's return. Diyan yun po mababasa yung for me to live. Andyan din po lahat ng iyan. No? At apat na chapters lang po siya. And this would be a concluding chapter. Chapter 4. Okay? This morning, tingnan natin kasi most of the time, nami-misquote, nami-misinterpret ang paggamit nitong, "And my God shall supply all your needs," or all your need according to His riches in glory through Christ Jesus. No? Minsan nagagamit natin siya just in favor natin. Pero anong haba talaga siya? Ano nga ba talaga yung konteksto nung verse na to? Let's pray. Father, we thank you. We thank you that you have gathered us again.
It's only by your grace. Katulad ng inawit namin, sukdulang biyaya mo. Tanging sa biyaya mo lang kung ba't kami nandito. Tanging sa habag, pabor, tanging sa pahintulot mo lang kung bakit kami muli nabuhay. At dalangin po namin sa pagkakati po namin na ito, samahan mo po kami, gabayan mo kami, turuan mo kami, ibinibigay namin sa iyo yung pinakamalaking espasyo sa aming isipan, sa aming puso. At kung ano mang bumabagabag sa amin ngayon, payapain mo po kami. Hayaan mo na makatanggap kami ng pagpapala mula sa iyong salita. Hayaan mo po na makatanggap kami ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Salamat po na sa pag-aaral na ito, maitatanghal ka, mapaparangalan ka. Ikaw lang po ang aming dinadakila. Have your throne, God. Be enthroned in this place. Holy Spirit, we invite your ministry. We invite your teaching in our midst. Kumilos kang malaya. Kumilos kang makapangyarihan. Kumilos ka ng may kalinawan at kaliwanagan sa puso at isipan namin. Magturo ka, gamitin mo lang ako. Alisin mo po anumang balakid, anumang harang, anumang bagay na hahadlang upang matanggap namin ang buong benepisyo ng iyong salita. Lord, cleanse each one of us. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na nananangan kami sa sarili naming karunungan. Sa sandaling ito, dumidepende lamang kami sa iyo. Kumilos kang malaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Napaka-familiar po nitong verse na to. At lagi po niyang sinasabi, I can be supplied. No? Ito po ay kino-quote lagi ng mga taong para bang laging dahop. Kino-quote to lagi ng taong hirap sa buhay. At sasabihin nila, my God shall supply all my need according to His riches and glory in Christ Jesus. No? Wala namang masama. Pero maling gamit. No? Mali pong gamit. Bakit? Pag kinuha po natin yung konteksto nito, ito pong chapter 4 ng Philippians, diyan nyo po mababasa yung sinasabi ni Paul sa mga tiga Philippi or mga tiga Pilipos. Again, ang tawag po sa mga tiga Philippi, ang lugar po ay Philippi, ang tao po ay Philippians. Okay, malinaw po tayo doon. Sa chapter 4, ang sinasabi niya, ako ay sanay ng mayroon, ako ay sanay ng wala. Okay, dun sa mga unang verse. Tapos doon niya po dinugtong yung I can do all things through Christ who gives me strength in verse 13. Okay? Alam niyo po kung kanino niya sinabi itong mga ito? Sa mga tiga Pilipos na mapera, maaaring mapera, or mayroong kakayahang magbigay. Okay? Pero ang pinaka-konteksto po nito, pag tiningnan niyo po, lahat po ng pwedeng manghawakan sa verse na to ay yun lamang mga taong, next slide, 4 lang po slide ko, mabilis lang tayo today. Next slide. Ang pwede lang manghawakan sa verse na to ay yung mga generous giver. Basahin niyo po yung context. Okay, babasahin natin yung context, yun yung next slide. Hindi sinabing giver lang generous giver. Pwede ka kasing giver. Giver, kung anong meron ako ngayon, bigay kita. Pero yung generous, it means beyond what you can give. Okay? Now, bakit ko sinabi na ang konteksto nito nung my God shall supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus ay para lamang sa mga generous giver? Basahin po natin yung context. Basahin niyo po yung Bible niyo. Okay? Aangat po tayo ng pagbasa. Hindi po ito para sa lahat. Okay? Hindi ito para sa lahat. Hindi ito basta magagamit lang ng gustong gamitin at makita na nakapaskil. My God shall supply all. Hindi. Basahin natin ang konteksto.
Next slide. Ang konteksto po niyan, pag binasa nyo in verses 14 to 18, basa po tayo ha. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Kausap po ni Paul yung mga taga-Pilipos. Okay? Sabi niya, nevertheless, mabuti kayo at nag-share kayo in my distress sa kahirapan ko. Kasi po, ito ay epistle, chain epistle. Nakakulong po siya. Okay? Verse 15, now you Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church, walang church, shared with me concerning giving and receiving but you. Nobody but you. Okay? Wala. Ang daming church, gusto sabihin ni Paul, ang dami kong church na nag-preach ako, tinulungan ko, ginaid ko, sineperd ko. Okay? Nagbanggit pa siya ng isang church nung nasa Macedonia ako, the Macedonian Church, na nangangailangan ako, na definitely may pangangailangan si Paul, wala ni isa na tumulong concerning me, maliban sa inyo. Philippians. Okay? Maliban sa inyo, mga taga-Pilipos. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. So kahit nung lumipat pa, no, kasi missionary po si Paul, okay? Nung lumipat pa siya ng ibang lugar, hindi tumigil ang pagtulong ng mga taga-Pilipos sa kanya. Okay? And not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. No, sabi ni Paul, hindi ko naman hinahanap, hindi naman ako humihingi ng kapalit ng mga ginawa ko sa inyo. Pero humahanap ako nung bunga, nung tinanim ko. Okay? Malinaw po tayo. Pinaparaphrase ko lang po in Filipino para po mas maintindihan po natin. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things you sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Epaphroditus po ay pinadala nila para po isend yung bibigay nila kay Paul. Okay? So, siyempre, hindi naman makakarating yung bigay nila kung wala naman pong GCash nun, wala naman pong Paymaya, walang online banking nun. Kaya kailangan po talaga nilang ipadala sa isang tao kung ano man po yung ipapadala nila. Whether it's monetary, most likely nga hindi monetary. Ang monetary pa noon, pilak, ginto, okay? Most of the time, ang binibigay pa noon, hindi monetary. Now, that's the time na susunod po yung verse. Doon pa lang po susunod yung verse 19. Nakita nyo po? Doon pa lang sinabi ni Paul, and my God shall supply ang kausap po niya, Philippians, all your need according to His riches in glory through Christ Jesus. Kaya po mga kapatid, hindi po yun basta-basta kino-quote. Hindi mo pwedeng sabihin that my God shall supply all my needs, pero hindi bukas yung kamay mo. Kaya kung mapapansin niyo po doon, pakibalik nga Kuya Rafael, dahil maganda naman ang damit mo. Gustong-gusto ko yung damit mo. Okay? Makikita niyo po doon sa background ko, bukas na kamay. Hindi mo pwedeng i-quote yung verse na yan, okay, kung wala kang spirito ng katulad ng mga taga-Pilipos. That you are a generous giver. Paano yon, sir? Paano yung bakit lahat nabibiyayaan? Correct. Kasi may tinatawag tayong general grace. Ang sabi ng verse, pinapaaraw niya o pinapaulan niya sa mabuti at sa masama. Pinapasikat niya ang araw sa mabuti at masama. That's general grace. Okay? Pero kapag anak ka ng Diyos, kapag kumikilala ka sa Diyos, katulad ng mga taga-Pilipos, dapat you go beyond
that general grace. Kapag nabubuhay ka lang, Kristiyano, at nabubuhay ka lang, okay na sa akin yung sikat ng araw, kung anong meron dyan, something is wrong with your relationship with God. Kasi wala na tayong pinagkaiba. Di wag na lang pala akong kumilala sa Diyos. Katulad lang din pala ako nung ibang nandyan na hindi kumikilala. Pinapasikat din pala ng Diyos ang araw sa mabuti at masama. Ano bang pinagkaiba ko sa kanila? The difference ay doon sa mga verse na yon. Kung totoong kumilala tayo sa Diyos, we will become generous giver. I'm not saying this for prosperity. I'm saying this para malinawan po tayo dun sa verse 19. Kasi lumalakad tayo sa pagiging Kristiyano na kino-quote natin itong verse na to ng 19, that my God shall supply all my needs, pero mali yung pagkakaalam natin. Again, it is only for those who are generous giver. Pero, hindi rin tayo pwedeng maging generous giver lang. Puntahan naman natin yung isang kwento. May isang kwento na mapagbigay siya. I forgot the name. Pero, sino po yun? Yung mapagbigay pero hindi kompleto yung kanyang salvation. Kaya pinapuntahan siya kay Philip. Cornelius. Ayan, thank you po. Si Cornelius po ay mapagbigay. I don't know kung alam nyo po yung kwento, pero sana alam nyo po. Okay? Kasi I'm talking, wala naman ako nakikitang bago dito. I hope you're reading your Bible. Si Cornelius po ay mapagbigay at nakita yon ng langit ng Diyos. Kaya nga po, sabi kay Philip, puntahan mo siya at ipaliwanag mo sa kanya yung dapat niyang maliwanagan para makumpleto yung salvation niya. Kasi salvation cannot be bought. Hindi mo siya pwedeng bilhin. Hindi pwedeng katulad ni Cornelius na mapagbigay lang. No. Kaya sa kabutihan ng Diyos, by the grace of God, pinapuntahan po si Cornelius. At doon na kompleto yung knowledge niya and understanding about salvation. Buti na lang. Okay? Buti na lang. Now, bakit ko sinasabi to? Ang isa lang pong malinaw doon, nakikita ng langit ang bukas na palad. Yun yung sure. Okay? Pero wag niyo pong pagkamalian. Hindi po generosity ang magli-lead to salvation. Kulang po yun. I mean, hindi talaga siya pwede. Okay? Hindi siya pwede. Baliktad. Dapat ma-save ka para maging generous giver ka. Ang problema, marami sa atin, tayo, umamin man tayo o hindi, save tayong tinuturing natin sarili natin, pero tikom yung kamay natin. Tapos, i-quote natin yung verse 19. My God shall supply all my needs. Go back to the context. Balik sa konteksto. Sinabi po yun ni Paul sa mga tiga-Pilipos kasi they are generous giver. Mamaya, hihimayin pa natin yon. Okay? Now, generous giver, hindi lang siya pera, no? Kasi baka mapagkamalian din natin na pera lang siya. Hindi. Kapag may lakas ka at ginagamit mo para sa Diyos, may oras ka, ginagamit mo para sa Diyos, then you are giving your life. Okay? This is not about money. Kasi kung pera lang, lahat tayo, wala. Maliban siguro sa iilan, nakatulad, wag na magbanggit ng pangalan. Okay? No? Maliban lang siguro sa iilan. Pero karamihan sa atin, pag ang magiging batayan ay pera, wala, hindi tayo aabot. Malinaw po tayo doon. So nililinaw ko lang po itong very particular verse na to, na madalas lakaran, pero mali yung paggamit. Okay? So we need to be a generous giver. Nabasa po natin doon sa konteksto. Basahin niyo po 14 to 18 bago po mag-verse 19. Okay? Next,
Patapos na ako actually halos. Next, Kuya Rafael. Sige. Yan, okay. Ito pa yung isang problema naman din. Generous giver nga, pero nakakalimutang maging generous receiver. Let it sink. Okay? Ayan muna natin siyang mag-sink sa tenga natin. Hindi ito tinuturo, madalas. Ang tinuturo lang, maging generous giver ka. Pero, sometimes, we missed out to become generous receiver. Don't you know, hindi nyo po ba alam mga kapatid, that when you are a generous receiver, that is part of the cycle. When you don't receive generously, you are actually cutting, you are stopping the cycle of blessing. Okay? Kaya ako pag binigyan yung sopas, ay thank you po. Binigyan yung sitaw, thank you po. You need to receive. Okay? You need to receive generously. Uy, bakit naman nag-abala ka pa? Bakit naman? Ayaw nating i-receive generously yung mga bagay na pwede mo namang i-receive. Again, open hand. You cannot receive kung yan din ay close. Bigyan ko pa kayo ng sample na hirap-hirap tayong mag-receive. Uy, ang ganda mo naman ngayon. Uy, hindi naman. Ang ganda naman ng damit mo. Uy, hindi naman, sa ukay ko lang to. Hindi ko naman tinatanong kung, di ba? Hirap na hirap tayong mag-receive. And actually, alam nyo po, minsan nakatago yon in pride. Kaya dapat natin itong ituro. Nakatago siya in pride. Binanggit, sinabi na, totoo namang maganda, ayaw mo pang i-receive. No? Pag naman hindi ka napansin, ano ba yan? Ang ganda-ganda ko na nga, hindi pa rin ako napansin. No? Hirap na hirap ang Pinoy. No, tayo, lalo mga age, mag-receive. Paano ba namang sabihin thank you? Salamat. No? Napansin mo. Yun ang problema sa kultura natin. Unlike with other culture, talagang pag sinabi, okay, thank you. So malinaw po, kitang-kita, we are not generous receiver. And again, when you don't receive it generously, napuputol po yung cycle. Kaya po si Paul, dun sa binasa natin, in giving and receiving, balikan natin Kuya Rafael, baka kasi hindi natin nabasa mabuti. Concerning giving and receiving. The church most of the time nagtuturo lang ng giving. Walang problema, pero kulang. Dapat tinuturo din sa mga church how to receive. Let's go to the prodigal son. 2 anak. Sinong naka-receive? Yung nagwalwal. Yung, sorry for the term, yung walang hiya. Siya pa yung naka-receive. Bakit? Alam niya yung posisyon niya sa ama niya. Samantalang itong panganay na nandoon lang, hindi maka-receive. Pero gusto palang maka-receive. Di mo man lang ako pinagpatay kahit ng gapirang goat. Diba? Sabi niya, kahit kambing man lang, hindi mo man lang ako pinagpatay. Na nagkasiyahan kami ng mga kaibigan ko. Gusto palang maka-receive, pero hindi sanay mag-receive. Gaano karami sa atin na matagal na tayong Kristiyano, pero hirap na hirap pa rin tayong mag-receive. Kaya kanina, pinaulit ko, magyakapan po tayo, say hi, tumapik. No? Kailangan nating sanayin yung sarili natin na
nagbibigayan at tumatanggap. Kasi if we don't learn how to receive, mauubos po tayo. If we don't learn how to receive, susuko po tayo, titigil tayo. Kasi kapag lagi ka lang bigay ng bigay, wala. Titigil ka. You need to learn how to receive. Kahit nakapagtapos ka pa ng doktoral, masteral, ikaw pa pinakamatanda, kahit ano pang posisyon mo, you need to learn how to receive. So kung matanda ka at may sinabi sa iyo yung bata, receive. Lalo kung tama naman yung sinasabi nung bata. Are we getting the point? We need to be generous in receiving. So that your needs will be supplied. Okay po? Ready na kayo? Introduction lang po yun. Oh, sure. Ano po yun? Seryoso. Ready na po? Mag-aaral na tayo? Okay. Now, my last slide. My last slide is the hierarchy of needs by Maslow. So, konting aral po tayo. Kaya sabi ko sa inyo, mag-aaral po tayo. This hierarchy, pagkakasunod-sunod, ay sinasabi ni Maslow, kailangan mo munang ma-meet yung fundamental, yung base, yung nasa ilalim, bago ka makatungtong dun sa pangalawa. Bago mo ma-meet yung need nung pangalawa. Okay? Ano po yung fundamental need? Diyan sa unang-una. That's the physiological needs. Pag sinabing physiological, physical. Kaya po siya sinabing physiology. Okay? Ano po yung mga yon? Basic need. Primary need. Yes. Talagang pagkain. Okay po. Pasimplihan pa natin. Pag sinabing physiology needs, ito yung hindi pwedeng mawala kasi mamamatay ka. Yun nga po yung pagkain, damit, okay, or security or shelter, okay, and then syempre air. Diyan yun. Kundi wala, patay. Water. Yan yung mga basic need. Okay po. Now, assess yourself. Today ba, nakainom ka na ng tubig? Nakapaligo ka ba? May hinihinga ka ba ngayon? Diba? Meron ka bang bubungan? May damit? Yes. So, solve yung fundamental needs. Tama? Solve. Ibig sabihin, pwede na tayong tumungtong sa pangalawa. Next na tayo. Okay? Yung next natin is the safety needs. Ito naman ay secondary need na kailangan din para naman gumanda-ganda yung buhay natin. Pero pwedeng wala. Mabubuhay ka pa rin. Ano yung mga sample niyan? Education. Education, pwedeng wala, pero mabubuhay ka. Pero kapag meron ka, malaki ang chance na medyo gaganda yung buhay mo. Okay? Malaki lang yung chance. Okay? That's safety needs. Medical. Kung meron kang, kung ano mang meron ka, insurance o medical na kung ano, that's secondary. Pero kahit wala yon, mabubuhay ka. Get po natin yung safety needs. Pero importante siya. Kasi pag hindi ka safe, yung buhay mo, magiging delikado. Clear po tayo? So that's safety needs. Andyan naman po yan. Now, kung ikaw ay safe na, pwede ka na dun sa pangatlo. Okay? Pero pag wala ka pa nung safety na yon, most likely, mahihirapan tayong ma-attain yung pangatlo, which is love and belonging. Bigyan natin ng sample. Most of the time, sa mundong ito, kapag ikaw ay tapos, mas madalas, belong ka. Tama? Yun yung mundo eh. Yun yung katotohanan. Kapag ikaw ay medyo nakakaalwa, most of the time, mas love ka. Again, I'm talking about worldly ha. Ito pong tinatalakay natin ay in a worldly sense. Mamaya pupuntahan natin yung biblical aspect nito. Okay? Kaya nga sinasabi nung hierarchy,
dapat meron kang safety para pumangatlo ka that you most likely would be loved and feel belong. Kasi ang society na to, ang society, kailangan tapos ka para maging belong ka. Okay? Kailangan meron ka ding status para maging loved ka and belong ka. Now, in the fourth, you would be esteemed. Ibig pong sabihin ng esteemed, kinikilala ka. Kaya po pag pinakilala, let's welcome our esteemed panel of judges. Let's welcome our esteemed guests. Hindi po yan yung pinasingawan na esteemed po, ibig sabihin ay pinalagay sa pedestal. Okay? Tinitingnan. Okay? That's esteemed. Hindi ka titingnan kung di ka tapos sa mundong to. Tama? Kaya po talagang magkakasunod iyan. And the last at pinakarurok is self-actualization. Ibig sabihin, kahit ano pang sabihin sa'yo ng kung sino at ng mundo, hindi ka mayayanig. Kasi alam mo na at kilala mo kung sino ka. That's self-actualization. Okay? Now, puntahan po natin yung biblical perspective nito. Sabi dun sa verse natin, and my God shall supply all your need, ke physiological yan, ke safety need yan, ke love and belonging, kung ano pang need yan, no? He shall supply it according to His riches in glory through Christ Jesus. Okay? God can supply all your needs. God can meet all your needs, kahit ano pang hierarchy yan. Pero mas maganda nga yung pinakatuktok. Yung need na hindi ka mayayanig kahit anong sabihin ng mundo kasi secured yung identity mo in Christ. Na hindi mo kailangang maging pleaser of men. Na hindi mo kailangang mag-strive, magtapos ng kung ano-anong dapat tapusin sa mundong ito para lang magkaroon ka ng identity in Christ. My prayer this morning, mapuntahan natin yung tuktok ng hierarchy na to. Dapat secure tayo. Ang identity natin, hindi natin hahanapin sa asawa natin, sa anak natin, sa boss natin, sa malaking bank account, sa property. Wala tayong ibang paghahanapan ng self-actualization natin kung hindi dapat sa Diyos. To the point that you don't need your needs kasi it is always supplied. To the point that you would say, kung ano yung sinabi ni David in Psalms 23, my God, my Lord is my shepherd, I shall not want, I lack nothing. Sa ibang verse, or ibang version, sorry. I lack nothing. Kasi siya yung shepherd ko. Lahat ng need ko, isusupply niya. Sana, ang dalangin ko po sa ating lahat, kabilang ako, syempre, gusto kong dumating sa point, tayong lahat, that we don't strive much. Kasi secured yung identity natin in Christ Jesus. Balikan ko po yung prodigal son. Between the two, ang secured ang identity, yun pong nagwalwal. Samantalang itong panganay, hindi po secured yung identity niya. Kailangan pa niyang mag-strive, kailangan pa niyang magpagaling, magpabango, kailangan pa niyang magpagod, kailangan pa niyang pumunta sa bukid. Ang dami niyang dapat gawin. Nakakapagod. Hindi ganon ang Diyos ko. Hindi ganon ang Diyos natin. He loves you as you are. The question is, are you able to receive? Are we able to receive? Kasi ang kilala kong Diyos ko ay yung Diyos na ang identity ko is through Christ. Hindi niya tinitingnan na
tapos ako ng master's degree, hindi niya tinitingnan na tapos ako ng 4-year course, hindi niya tinitingnan kung ano yung posisyon ko sa trabaho ngayon, hindi niya tinitingnan kung ano yung pamilya na meron akong. Hindi yun ang tinitingnan niya. Ang tinitingnan niya ay yung relasyon ko through Christ Jesus. And with that, I am secured. Na kahit anong mangyari sa bank account ko, ano mang mangyari sa pamilya ko, ano mang mangyari sa posisyon ko, sa trabaho, secured ako. Secured ako na imi-meet niya yung needs ko. And that's my prayer for all of us. Let's go to the other perspective of this need. Ito pong mga need na ito, from physical, to emotional, to mental, no? Yan po ay hindi masusupply ng kung sino man sa atin. Maaaring from a time being na namomroblema ka, meron kang kaibigan, maaaring masupplyan niya yung need na yon. Pero hindi laging available ang kaibigan. Okay? Yung pera, for a time of period, maaaring bigyan ka niya ng kapayapaan kasi nasusupply pa niya yung need mo. Pero, there could be a time na mauubos din yan. Hindi mo yan pwedeng pananangan. Hindi mo yan pwedeng sandigan. Kaya nga po, ulit, itong mga need na to ay babalik doon that my God shall supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. At yun po ay mapanghahawakan lang ng mga anak ng Diyos. Hindi po yun sinabi sa unbeliever, ha? Basahin niyo po yung Philippians 4. Hindi po kausap ni Paul ang mga unbelievers. Ang kausap po niya, believers, na generous. Clear po tayo? Malinaw na po sana yung Philippians 4:19 sa atin ngayong umaga. Na hindi po yan basta-basta kino-quote. Okay? Now, going to the last part ng ating pong pag-aaral. Kuya Rafael, pakibalik dun sa pinaka-verse. Yung unang-una. Yan, thank you. Ulit, ang kausap po ni Paul, mga tiga-Pilipos. Okay? Isa-isahin natin. And my God, si Paul po yung nagsasalita. Okay? Para lang po malinaw. Halimbawa si Paul. Ayan pala si Paul. Okay. My God, kayo yung mga Philippians, my God shall supply all your needs kasi naging generous kayo, verses 14 to 18, naging generous kayo, okay? He shall supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Now, ganun po ka-secured si Paul. Ganon ka-personal si Paul. To the point na sinabi niya, vinouch niya. Ano yung vouch sa Tagalog? Vinouch. Sorry. Kumbaga, pinadrino. Okay? Ang hirap sa Tagalog ng vouch. Sabi niya, and my God. Yung pagkakakilala ni Paul sa Diyos niya, my. Hindi niya sinabi, and our God. Hindi. Take note po pinagkakadiin ko po ito para makita niyo po yung verse. Isang verse lang tayo pero aralin niyo. Sabi ni Paul, and my God. Ganon ka-personal yung pagkakakilala ni Paul sa Diyos niya. Guarantor. Ayan. Vinouch. No? Kino-maker. Kumbaga. Okay. Ginarantyahan. Sinigurado, pinapadrino. Sure ako, sabi ni Paul, I vouch to you, my God. Okay? Ganun po yung pagkakakilala ni Paul sa Diyos niya. Now, pag po ba tayo ay nag-share sa mga tao, ganun din ba yung pagkakakilala natin sa Diyos na masasabi natin, ang Diyos ko, kayang katagpuin yung pangangailangan mo.
Yung Diyos ko kayang pagalingin yang karamdaman mo. Gaano ka-firm, gaano katatag, gaano ka-direkta, hindi uutal-utal. Pag nag-share tayo, gaano ka-direkta masasabi natin na my God can heal you. Kasi yun yung pagkakakilala mo. Pero pag hindi katulad ng pagkakakilala ni Paul, talagang mauutal po tayo. At pag nautal tayo, okay lang po yan. Very confident nga si Caleb eh. O, tuloy lang Caleb. Pero kapag hindi tayo ganon, hindi yung ganon pagkakakilala natin sa Diyos natin, we will never be confident. We will never be bold in sharing who God is. And my God shall supply. Sa English po, pag sinabi niyo pong shall and will, there's certainty. Pag sinabi mong shall at saka will, sure po yun. Okay? Pag ginamit po yun sa English. Kasi pag hindi, ang pwede mong gamitin, should. Or would. I would, I should. Pero kapag sure ka, gagamitin mo shall and will. Ang pinagkaiba lang in English, mas ginagamit yung shall pag formal. Okay? Konting English lesson. Pag will, direkta po yan. Kaya po pagbabasahin nyo yung mga formal na writing, ang ginagamit kadalasan, shall. For example, yung mga sa law, and the state shall give the shall, ganun po siya. Okay? Pero, ang gusto ko lang sabihin, pag gumamit po ng term na will and shall, sure po yun. So, gano'ng kasigurado si Paul na sinabi niya, and my God shall supply. Sure ako, shall. Hindi niya sinabing, and my God may supply. Hindi niya sinabing ganon. My God would supply? Hindi. Sure ball si Paul. My God shall supply all. Take note, all. Kaya yung hierarchy kanina, all. Hindi lang niya isusupply yung, okay na, napakain na kita. Hindi. Kahit yung minsan nararamdaman mong lungkot, God can meet you there. Yung minsan na pakiramdam mo mag-isa ka, God can meet you there. Yung minsan na pakiramdam mo ay walang nakakapansin sa'yo, God can meet you there. All your need. All your need. Now, here's the very good news sa verse. According to His riches in glory through Christ Jesus. Sure tayo, pag riches ng Lord, hindi na uubos yan. Okay? So mapagkakatiwalaan natin yon. Hindi katulad na kapag nanghingi ka, tayo pahinging baon. Ngayon meron. Bukas pag humingi, tayo pahinging baon. Wala na, binigyan na kita kahapon. Diba? Nauubos. Pero hindi pa doon magtatapos. I want you to take note. Ang pinaka-importante dyan, through or by Christ Jesus. Ano po yung pinaka gustong sabihin yan? Gaano ka generous na kayang isupply ng Diyos yung pangangailangan mo by Christ Jesus? Ito po kasi yung lalim ng verse. Hindi yung kakayahan ng Lord na rich siya. Hindi. Hindi yun. Lalimin nyo po. Tingnan natin yung verse. Kaya niyang isupply yan to the point na yung anak niya, ibinigay niya sa'yo, sa akin, para mamatay sa kasalanan ko doon sa krus ng Kalbaryo. Tubusin ako. Ganon yung supply. Hindi lang po yung riches, ha? Ang importante, by Christ Jesus. Ang gustong sabihin ng Diyos, kaya kong isupply yan. Lahat yan. Bakit? Yung anak ko nga, binigay ko. No? To the point of death. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, nag-iisang anak, binigay niya
for all of us, to meet our needs, to supply our needs. Kaya po itong verse na to, hindi siya basta-basta verse na pangahawakan natin, mayaman ng Diyos. Oo, mayaman siya. Pero hindi lahat ng mayaman nagbibigay. Tama? Hindi porket mayaman magbibigay. Are you getting the point? Yung Diyos natin mayaman, pero ibibigay niya, even to the point ng ibibigay niya yung nag-iisa niyang anak. Kasi ibang storya yung mayaman lang, pero hindi naman nagbibigay. Yung Diyos natin, mayaman and generous giver. Nakita niyo po yung verse? Yung verse na yan ay nagpapakita na yung Diyos mo, mahal na mahal ka, na isusupply niya yung needs mo. However, conclusion na po ako, last 3 minutes hanggang alas 10. Sabi ko sa inyo, hindi maiksi. However, the economy ng kingdom ng Diyos will always be an open hand or always open hands. Ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos ay laging bukas na palad. In Proverbs, refresh others so that you will be refreshed. Mababasa niyo po iyan. Okay? At marami pa tayong mababasa in Proverbs na kung sino pa yung nagbibigay, siya pa yung mas nagkakaroon. Okay? Pero kung sino pa yung di nagbibigay, siya yung nawawalan. Kasi ang kaharian, ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos ay hindi madamot. Hindi din siya out of worry. Ang kaharian ng Diyos is not out of worry. Kaya pag binasa natin ang Matthew 6, basahin niyo po, no? In Matthew 6, sabi, do not worry. Okay, do not worry. And in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things na kailangan nyo will be added unto you. Second point, ang kaharian ng Diyos is not worry. Ano yun? Kasi pag madamot tayo, it's kakambal ng worry. Bibigay ko sa kanya, teka, panggatas muna to ng anak ko. Nagwo-worry ka na, okay? Imbis na pagtiwalaan mo yung Diyos na nagsabi sa'yo, ibigay mo yan. Hindi mo mabitawan. Paano kanya bibigyan kung hindi mo yan bibitawan? Kaya po ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos will never be a close hand. And it's not about worry. Yung nagwo-worry ka kaya hindi mo siya mabitawan. 3 points. Ang kaharian at ekonomiya ng Diyos is simplicity. That's 1. Simplicity. Ano yung simplicity? Sabi ng Matthew 6, kung ikaw ay may pagkain, may damit, o higit sa lahat, kung ikaw ay may buhay. Basahin niyo po yung Matthew 6. I hope binabasa niyo yung pinaka-context niya. Kung ikaw ay may buhay, okay na yun. Kasi kung meron kang damit, halimbawa, ang damit mo ay nakabarong o kaya nakasuit, pero patay ka naman, wala rin, di ba? Kaya sabi nung chapter 6 ng Matthew, ang mahalaga, may buhay ka. Simplicity. Ang kaharian ng Diyos ay simplicity. Hindi ko po sinasabing huwag tayong umasa, mag-ambisyon na magkapera o yumaman o kung ano. Hindi. Okay? Ang sinasabi ko, kung anong meron ka ngayon, kung anong meron tayo ngayon, be simple, be content, enjoy. That's 1. Next, paulit-ulit natin sinasabi, the kingdom of God, the economics of God is generosity. Baliktad ang kaharian ng Diyos. The more kang nagbibigay sa kaharian ng Diyos. Okay? Make sure lang kaharian ng Diyos yung pagbibigyan mo natin. Kasi doon sa Philippians 4 na binasa natin, yung pong nagbigay kay Paul, they know that Paul is a man of God. Kaya po sila nagbibigay kay Paul. Kaya nila tinutulungan si Paul. So it's also a reminder for all of us.
be mindful din ng inyo pong pinagbibigyan. Make sure na yan po ay para sa expansion ng kaharian ng Diyos. Kasi marami na tayong narinig na relihiyon na nangolekta, na kumuha kasi para pang sarili lang. Okay? Now, again, second point, ang ekonomiya at kaharian ng Diyos is generosity. Hindi pwedeng tikom ang kamay ng mga anak ng Diyos, lalo sa gawain niya. Or else, hindi mag-expand ang kingdom ng Diyos. And lastly, the economy and the kingdom of God is trustworthy. Mapagkakatiwalaan mo, kung siya ang hari mo, never pinabayaan ng hari yung nasasakupan niya. Ang tanong lang ay nagpapasakop ka ba sa Kanya? Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At lahat ng kinakaisip natin will be met by God. Philippians 4:19. I hope after nito, paglakad natin, hindi na natin siya i-quote basta-basta. Sana alam natin yung prinsipyo of that supply. We cannot demand a supply kung wala tayong investment in the kingdom of God. Let's pray. Father, we thank you. Thank you for your generosity of teaching us. Thank you for the enlightenment. Yet thank you that you allowed me to say it with boldness. And I pray, God, allow us to receive, all of us, even I myself, allow us to receive the teaching of Philippians 4:19 in our lives. Na mapanghahawakan namin na ang Diyos namin, na Diyos ni Paul, will supply our needs. Kung kami mismo din ay kumakatagpo ng needs ng ibang tao, ng needs ng kaharian mo. Lord, salamat na yung mga bagay na meron kami, ipinapadaan mo lang madalas sa amin for the expansion of your kingdom. Will you please give us wisdom? Bigyan mo kami ng karunungan paano namin gamitin kung anumang mayroon kami na galing din sa iyo. Yung talento namin, yung lakas namin, yung yaman namin, kung anumang meron kami, God, dumadalangin kami, bigyan mo kami ng karunungan kung paano namin yun magagamit para sa kaluwalhatian ng pangalan mo. Thank you, God. Holy Spirit, I pray, kayo po ang patuloy na magproseso nito sa buhay ng bawat isa sa amin. Magkakaiba po ng kondisyon at sitwasyon ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Ang dalangin ko po, mai-apply namin ang Philippians 4:19 sa tamang pamamaraan. That we can have that confidence in you, that you shall supply our needs. Kasi kami mismo ay naging daluyan ng pag-supply ng needs ng ibang tao. Thank you, God. Be glorified, be magnified. In Jesus' name we pray. Amen, amen.